Hello everyone, this is Cindy and welcome to Sense Haven and Garden. Mulberry. Bukod sa napakasarap ng prutas na ito, ay napakasustansya rin. Mayaman ito sa iron at vitamin C. Marami din itong health benefits, tulad ng nakakatulong mag-reduce ng cholesterol at blood sugar. Talaga namang napakasarap nitong kainin lalo na kapag kapipitas lang. Kasi napakatamis at kapag maraming napitas ay pwede itong gawing jam. Ang mga dahon din nito ay may pakinabang. Ginagawa itong tsaa at ang talbos naman ng mulberry ay hinahalo sa ibang lutuin tulad ng sinigang. Diba? Ang daming pakinabang. Kaya isa ito sa mga paborito kong itanim. Bukod sa napakadali lang nitong alagaan, ay napakadali rin nitong patubuin at paramihin. At yun ang ipapakita ko sa inyo sa episode na ito, kung paano magtanim at paramihin ang mulberry gamit ang mga sanga nito o cuttings. Ito yung mga tanim ko dito sa tabi ng bakod. Noong nakaraang buwan ay pinutulan ko ito para dumami ang mga sanga at para mamunga. Kaya ayan, naglalabasan na ang mga bunga at mga panibagong sanga. Dito rin ako mangunguha ng mga panibagong sanga na papatubuin. Ayan, at nakakuha na ako. Ilang piraso lang to pero puputol-putulin ko para marami akong maitanim. Ang haba ng pagpuputol ay mga 1.5 dangkal. At ang pagtataniman ko naman ay itong lupa na may halong buhangin. Yang mga puti-puti ay dinurog na eggshells. Hindi naman kailangan na merong eggshells. Naghahalo lang talaga ako niyan sa mga pinagtataniman kong lupa para pang pabuhaghag. Kapag magtatanim ng sanga ng mulberry ay siguraduhin na nakataas itong tinatawag na node. Kasi dito lalabas o tutubo ang mga panibagong dahon at mga sanga. Itutusok ko lang ang mga ito ng ganito. Yung iba ay ginagamitan nila ng rooting hormone tulad ng aloe vera. Pero ako hindi na. Ganyan lang, basta bagong putol ay mabilis silang tutubo. Pagkatapos kong diligan ay ilalagay ko sa lugar na naaarawan at hindi magagalaw para mabilis magkaugat. Kapag nagtanim nga pala kayo ay siguraduhin na may butas ang container sa ilalim para hindi babad sa tubig ang mga cuttings. Pagkatapos ng 1 buwan ay ito na sila, malago na. At lumalabas na sa ilalim ang mga ugat. Ibig sabihin ay pwede nang ilipat sa sarili-sarili nilang paso o container.
Ayan at ang lulusog ng mga ugat. Nakapagpatubo ako ng 12 o 12 na cuttings. Ililipat ko ang mga ito sa grow bags at ito naman ang gagamitin kong lupa. Basta buhagag ang lupa ay pwedeng gamitin. Kung sa container din kayo nagtatanim ay pwede na itong ilipat sa permanent container. At ang recommended size ay 5 gallons kasi malaking puno ito kapag lumaki na. Ako naman ay dito muna sa maliliit na grow bags kasi wala pa akong container na malalaki. Ayan at tapos na. Kapag lumaki sila ng konti ay tsaka ko naman ililipat sa permanent pot nila. Or kung may magre-request ay pwede ko rin itong ibenta. O diba? Talaga namang kapaki-pakinabang. Napakadali lang patubuin. Kahit payat na mga sanga ay tumutubo. At sulit na sulit dahil talaga namang masarap at maraming pakinabang. Kaya magtanim ka na rin. Happy planting! Kung gusto niyo po magtanim ng iba't ibang variety ng gulay, ay nagbebenta ako ng mga seeds na galing mismo sa aking harvest. Bisitahin lang ang aking Facebook page to see more varieties and how to order. Muli ay maraming salamat at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!